Ika nga nila, age is just a number. Patunay dyan ang mga extraordinary lola na aming nakilala. Ang hanap buhay kasi nila, hindi pangkaraniwan para sa kanilang edad. Nangunguna sa listahan ang reyna ng kalsada sa Balubaran, Valenzuela. O bakit kanyo reyna? Ang super lola kasi na ito ay isang super. Bago pa siya pumasada ngayong araw, kilalanin muna natin ang 75 years old na si Lola Normina Makatiag, aka Lola Mimi. Interesting kasi mag-drive eh. Maraming din challenge din eh. Natutuwa din naman ako at sa lilibang. Ayon kay Lola Mimi, hindi niya raw talaga pangarap ang ganitong hanap buhay. Sa katunayan, pinilit na lang daw siya noon ng isang kakilala. Kababata ng kapatid ko na driver ng jeep, pinilit niya. Sabi ko wala talaga akong pera kahit wala akong magagawang paraan dyan. Tapos ang dadaan ako dyan sa gilid niya, hinarangan ako, wag daw ako umalis, gawang ko raw ng paraan. Kasi maganda nga yung jeep eh, pasadya yan eh. Ngayon, nag-isip ako kung sino malalapitan ko. Nilapitan ko yung kumari ko. Nagbigay ng paunang 30,000. Tapos siya kong pinandown doon sa financer. Tapos nag-issue ako ng cheque na monthly 20, 22, hanggang sa bumaba 21, ganun. 120 yan eh, price niya noon. Taong 1996 nang bilhin ni Lola Mimi ang jeep. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin siya sa pamamasada. Huwag niyo raw husgahan ang kanyang driving skills dahil si Lola batak daw sa pagmamaneho. Nung araw kasi ay may 4 na jeep ang kanyang ama. Doon siya natutong pumreno, pumarurot at pumarada. Pero kahit marunong na, ang unang kumontrata sa kanyang planong mamasada ay ang kanyang mismong pamilya. Ayaw nila kasi kababae ko raw tao magdadrive ng jeep. Yung husband ko eh, mataas ang pride. Ayaw mag-drive. So ako ang nagdadrive. Tapos pinipigilan nila ako. Hindi na nila ako mapigilan. Tapos marami naman na maganda ang feedback ng pagdadrive ko. Kahit yung mga nanay o kaklase ng bunso, ang panganay ko, natutuwa. Kaya hinayaan na nila ako. Ano naman kayang masasabi ng ibang tao kapag siya ang nakikitang chopper? Eh noon, pagka sila ay babae nagmamaneho, parang kabado sila noon. Pero ngayon, kahit makita nila ako, sakay sila. Lalo na sa LRT, kung minsan nagagawi ako doon. Na sila yung, parang subok na nila ako mag-drive, kaya tiwala na sila sa akin. Bukod sa pagmamaneho, si Lola Mimi, marunong din daw mag-mekaniko. Sa katunayan, siya na mismo ang kumukumpuni kapag may sira ang kanyang jeep. Kasi pag ginagawa yung jeep doon sa harapan ng bahay, pinanonood ko. Tsaka kung ano yung mga pinabibili, ako bumibili sa auto supply. Kasi yung mga gamit, natututo ba ako pagtingin ko doon. Pagka yung gegewang-gewang yung jeep, mag-iigpit ka ng tornilyo doon sa ilalim, lalagyan mo ng jack. Medyo mahirap nga, pero pagka na-try mo, wala na yung gewang-gewang na ganyan, masaya na ako. At least may accomplishment ako. Ganun. Pero hindi raw laging smooth ang biyahe ni Lola Mimi. Sa halos 3 dekada sa kalsada, aminado siyang suki siya ng mga nagwa 1, 2, 3 o yung mga hindi nagbabayad. Marahil iniisip daw ng mga ganitong pasahero na wala naman siyang magagawa. Nararamdaman ko yung mga hindi nagbayad, gano'n. Tapos minsan pagka nagsukli ako, titingnan ko, kung minsan ko, parang sobrang sukli ko ah. Tapos titingnan ko yung pasahero, pagtas magbilang ng pasahero, titingin sa akin. Tapos titingnan ko rin siya, tapos hindi nakikibo na kayo kuna. Ay kako yung sobra, ayaw niya ibigay. Okay lang, tapos kung katwiran ko, kung sakali merong totally na hindi nagbayad, papalitan naman ni Lord yun ng doble o kaya triple. Ganon, kaya naging positive na lang yung dating sa akin. At sa haba na nga ng panahon sa kalsada, ang biggest flex ni Lola
ay ni minsan hindi raw siya nakadisgrasya. Hindi man ako inaabot ng disgrasya sa kalsada kasi nga nagdarasal ako. Meron lang sagi-sagi sa sasakyan, ganun lang. Sa kabila ng sipag at tiyaga niya sa pamamasada, si Lola Mimi may iniinda na rin palang karamdaman. 5 taon na nakakaraan nang malaman niyang siya pala ay may Parkinson's disease. Ayon kay Lola Mimi, hindi balakid ang kanyang edad at sakit sa pamamasada. Hindi niya raw ilalagay sa peligro ang buhay ng kanyang mga pasahero. Dahil kung hindi na raw talaga kaya ng kanyang katawan, handa siyang pumarada. Pagkano hinihilot ko, nagse-self-therapy ako. Nawawala yung mga kirot. Tsaka medyo nag-exercise ng konti. Kaya kung sa gabal tong kamay na to, titigil ako. Kusa akong titigil. Kasi mahirap yung manibela, dala mo eh. At nang tanungin namin kung hanggang kailan siya mamamasada, narito ang simpleng sagot ni Lola. Maganda rin kasi madadali ang buhay mo kapag tumigil ka sa paghahanap buhay. Kahit maging light na lang ang kilos mo sa hanap buhay, hindi katulad nung malaking responsibility mo. Meron pang humahabol na super Lola mula naman sa San Mateo, Rizal. Siya ang 75 years old na si Lola Merly Gonzalez Dominguez. Di gaya ni Lola Mimi, sa mga construction site mo raw makikita si Lola Merly habang naghahalo ng buhangin at simento. Pwede ako magpalitada, pwede ako maghalo, pwede ako magasintada, pwede ako mag-design, pwede ako mag-finish. Yun ang trabaho. Sa sobrang hardworking ni Lola Merly, binansagan siya sa kanilang lugar bilang babaeng walang pahinga. Noon pa man kasi, kilala na itong si Lola na batak sa pagtatrabaho. Pag may naghahanap sa akin na, pupunta ako kay Merly. Sinong Merly? Yung babaeng walang pahinga. Bakit tinatawag yung walang pahinga? Wala nga pahinga yun eh. Iidlip lang yung trabaho na. Okay, pag sinabing ganun, kilala na ako. Sa Iloilo City pinanganak si Lola Merly. Galing siya sa mahirap na pamilya. Kaya bata pa lang, nakatatak na sa kanyang isip ang importansya ng pagbabanat ng buto para makasabay sa agos ng buhay. Nung nag-aaral ako ng grade 6, may kaklase ako ang tatay na nangungontrata. Sabado-linggo, sinasama ako doon sa site na ginagawa ng tatay niya. Hanggang tinuruan kami ng tatay niya, pinapanood namin yung mga tao nila, hanggang kami na rin gumagawa. Nung natuto ako, second year high school ako, pag Sabado-linggo, sumasama na ako sa kanila. Elementary pa lang ako, bali ako na nagpaaral sa sarili ko. Nagtatrabaho ako, nag-aaral. Bawa, sa umaga ang pasok ko, sa hapon, tatrabaho ako hanggang kinabukasan na yon. Yung kita ko yun, ginagastos ko sa sarili ko. Doon sa kasing yun, parang may cottage bang libre. Kaya doon kami. 40 taon na ang construction worker si Lola Merly. At simulat sa pool, wala na raw siyang ibang pinasok na trabaho, kundi construction lang at landscaping. Nagsimula siya sa 57 pesos na sahod araw-araw, hanggang sa unti-unting lumaki at umabot na ngayon sa 600 pesos. Pero ano nga bang dahilan at bakit sa dinami-rami ng trabaho, ito pang napili niya? Kapag nagtendera ako, maliit lang ang sweldo. Yun ang pinili ko. Kasi kung baga sa parang madali bang pera. Na, katulad ko, nag-aaral ako. Kapag buwanan, wala akong suporta sa pamasahe ko. May 6 na anak si Lola Merly na mag-isa niyang itinaguyod, binuhay at pinag-aral. Ako naman, sikap na sikap. Yung mister ko naman, siya naman naglulustay. Kung ng babae dito, ganun. Iiwanan niya kami, sasama siya doon sa babae niya. Pag wala na siyang kabuhayan doon, babalik naman sa amin. Yun ang naging problema ko. Kaya kahit mabigat na trabaho, anong hindi ko kaya, pag natutulog mga anak ko, pag binagmamasdan ko sila, saan naman sila asa? Wala silang asahan, ako lang talaga.